Welcome po sa ating mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo ngayon sa Colossians 2, chapter 2, verse 6 and to 7. Ang pamagat, Christian Power Living. Paul is a very faithful mentor of his time. Chapter 2, verse 1 and verse 5, sisikap siya para sa kanila. Palakasin ang kanilang loob, nakahayag ang karunungan ng Diyos upang hindi may ligaw. Well, power of living, kaya't ako'y nagagalak, sabi ni Pablo. Maayos at matibay. Yun po ang ano ni Pablo. Paul wants a good product for his mission and mentoring. Ayaw kasi ni Pablo na mga Kristyano ay nauuga, nalalaglag, nawawala sa Panginoon. Colossians 1:23. Marami kasing tumanggap sa Panginoon, di na nagpapatuloy sa Panginoon. Nanghihina na agad, nawawala sa gawain, nabaliwala ang pagtanggap. Bakit kaya? Hindi na mentor, hindi naalagaan kasi ayaw magpaalaga, ayaw dumulos sa cell group, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Verse 28 to 29 of chapter 1, Colossians, kailangan maliwanag sa atin kung sino ang tinanggap natin. Si Kristo ba o si Pedro? Maraming posisyon ang gusto lang makamit ng mga tao. Gusto ni Kristo, una, manatili umamuhay ka sa Kanya. Nangkasalig ang buhay mo sa Kanya. Nakuugat ka sa Kanya. Kailangan malalim ang gugat mo kay Lord. Dahil baka madali kang mabunod. Pangalawa, magpakatibay ka sa faith kay Lord. Extraordinary dapat, hindi ordinary. Lagi kang makinig sa aral ng pastor. Huwag kang mawawala sa mga gawain ng Panginoon. Pangatlo, magpasalamat ka lagi sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sa panahon ng kahirapan at kalakasan, sa mga biyaya niya, sa mga pagpapala at pagpapalo niya. Sa pagpapasalamat, at doon mo gawin sa pagsamba mo. Worship Him. Sa prayer, ating ka ng mga panalangin ng Panginoon. Meron, hindi ito ginagawa. Ang Kristiyanong papalanginin ay pinagpapala ng Diyos. Like Daniel, like Paul, even our Lord Jesus Christ, He did 3 times a day in prayer. Labanan ninyo ang diablo. At ito'y lalayo sa inyo. Ang ano po natin, Christian Power Living. Yan po ang kailangan natin ngayon. Salamat po. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos.